Sa ilalim ng tahimik na kabundukan ng Benguet, nakatago ang isang misteryo. Isang sinaunang libingan, puno ng mga bungo at buto mula sa nakaraan. Ngunit sino ang mga taong ito? At bakit nga ba sila inilibing sa ilalim ng isang malaking bato? Bali, ti pagkamok kita, dito'y kung ano yung kabila dito. Ay, yung kabila lang dito eh. Ito, makikita nyo dito yung butas kung saan may mga nakalagay ng mga coffins at naglalaman yan ng mga century-old mummies. Ito ang yungib ng bungo sa Kabayan Benguet, isang lugar kung saan sumasalubong ang kultura at kasaysayan. Tara, samahan niyo ako sa isang paglalakbay ng pagdiskubre. Hindi lang ng kagandahan ng kabundukan, kundi pati ng mga kwentong binabalot ng hiwaga ng ating kasaysayan. At makalipas ang 2 oras na biyahe mula Baguio mga behero ay narating natin itong marker ng kabayan dito sa probinsya ng Benguet. Dito na tayo ngayon sa Poblasyon Kabayan, Benguet. Makalipas ang mahigit 30 minutos na paglalakbay mga behero ay narating natin itong Poblasyon Kabayan mula doon sa marker ng boundary ng Kabayan at saka ng Bukod. So ito nasa likuran natin yung entrance papunta doon sa may Opdas Burial Cave. Ganito yung daan dito mga behero. Meron tayong papasukan na parang eskinita lang. Ayan, mapapansin nyo itong signage ng Opdas Burial Cave. So yung green na gate na yan, yun yung papasukan nyo para marating nyo itong Opdas Burial Cave. Pababa na tayo ng hagdan patungo sa kuweba. Ganito ang itsura ng kuweba mula sa labas. Sino mag-aakala na sa ilalim ng malaking batong ito ay may nakakubling daang-daang bungo at buto? So papasok na tayo dito sa loob ng Opdas mga behero. Ayon sa mga lokal, hindi ganito ang itsura nito noon. Ito ay inayos lamang at nariprap sa ganitong paraan para sa suporta dahil ito ay nawasak sa malakas na lindol noong 1990. Daan-daang mga bungo yung makikita natin dito mga behero. Talagang nakasalansan sila. Ito may malaki ditong bato. Sa ilalim nito, dito natin matatagpuan itong daang-daang buto ng Opdas. Tapos siguro itong mga makikita natin dito sa paligid ay ginawa na lang ng mga tao na nagmamay-ari nitong mismong location kung saan matatagpuan yung Opdas Burial Cave. May mga kabiti. Ito ay naayos taong 1991. Mga bato dito. Tapos dyan, bubungad na sa inyo yung napakadaming mga buto. May mga mami din dati na nakatago dito sa kuweba pero ninakaw. Pinaniniwalaan na ang mga butong ito ay mga ninuno ng mga lokal habang ang iba ay mga bungo mula sa mga tribo ng kaaway bilang resulta ng headhunting noong araw. Ang yungib na ito ay hindi lang basta isang lugar ng mga bungo at buto. Isa itong pagninilay sa nakaraan
kung saan ang mga ritual at kwento ng ating mga ninuno ay patuloy na nagsisilbing gabay at alaala sa kasalukuyan at susunod pang mga henerasyon. Mga behero, alis na tayo dito sa may Opdas Burial Cave at pupunta naman tayo ng Tinong Chol. Mula dito sa may Opdas Burial Cave ay babiyahe lang tayo ng mga 11 minutes or 4.6 kilometers para marating natin yung Tinong Chol Burial Cave. Dito tayo ngayon sa may poblasyon na Kabayan Benguet. Welcome, Kabayan Barrio. Dito na yung intersection mga behero. Yung pakaliwa, yun yung papunta doon sa may Tinong Chol Burial Cave. Ito, Barangay Kibahan, Kabayan Barrio. Wala dito, mga 4 minutes pa yung biyahe para marating natin mismo yung cave. Actually, hindi siya cave malalaki siyang bato. Tapos may mga butas, maliliit na butas kung saan nakalagay yung mga mummy coffins. Matarik yung daan dito at kasya naman siguro dito yung isang motor tsaka isang sasakyan. Kapag nagkasabay naman ang malalaking mga sasakyan, dun na kailangan mong gumilid. Wow, ganda dito. Grabe, ang ganda. Lalo kung may mga tanim siguro to. Itong rice terraces dito. Hindi, mga gulay ata yan. Vegetable terraces. Makalipas ang 10 minutong paglalakbay mga behero ay narating natin itong tulay kung saan tayo maglalakad papunta doon sa may Tinong Chol Burial Rock. Wala pang 5 minuto nang marating natin itong mismong registration area ng Tinong Chol Burial Rock. Dito sa may registration area mga behero, may makikita tayo dito mga larawan ng mga aktual na mummy na matatagpuan dito sa may Tinong Chol Burial Rock. Ito, yung mga nasa loob ng coffins na yan mga behero, yan yun mismo. Bali meron ditong 2, 4, 6, 6. Pang-anim itong hawak-hawak nung nasa picture. Mga century old mummies na itong mga behero. Bali ti pagkamok kita daytoy ko nga dayta yung kabila dayta. Ay, yung kabila lang dito eh? Mm. Ay, hanga dito nga talagang natagpuan. Oy, nyalis da Nyalis na to, bali naramid da dayta nga ko. Ay, talagang inabutan da? Nabutan da. Part nga ron dito iti National Museum. Oy. Ngam dito yung awan ti bayad na. Libre. Awa na donation lang no Donation. dati ko. Bali man nung abot dito. Bali kan. Deda kargana. Upat. Upat. Ti abot nga da karganan ta. Wow. Dito pa lang sa bungad mga behero, meron na tayong ditong mga butas na naglalaman ng mga mummies. Ito, makikita nyo dito yung butas kung saan may mga nakalagay ng mga coffins
At naglalaman yan ng mga century-old mummies. Dito sa butas na to, nakikita natin dito mga 4 yung nakalagay. Hindi ko lang alam kung meron pa doon sa dulo. Meron din ditong mga open na sa ilalim lang ng bato. Meron ditong mga buto. Ito mga behero. Subukan pa nating bumaba dito sa baba kung ano yung makikita natin dito. Medyo matarik yung daan pakyat dito sa Tinongchol Rock Formation. Tinongchol Burial Rocks. Dito sa kabilang parte ng bato, ng napakalaking bato na to, meron din ditong 2 butas at naglalaman yan ng mga kabaong. Habang pataas ako dito sa may Tinongchol Burial Rock mga behero, namangha ako dahil sa laki ng bato na matatagpuan dito. At kung iisipin nyo mga behero sa paanong paraan nila binutasan yung ganito katigas at kalaking bato at kung paano nila naiakyat doon sa napakataas na parte ng bato na to, yung mga kabaong dahil napakabigat nun. Ang mga libingan na matatagpuan sa kabayan ay nagpapakita ng sinaunang tradisyon ng paggalang sa mga yumao. Nagpapakita ang mga ito ng isang espiritual na koneksyon sa ating mga ninuno at sa kalikasan. Isang simbolo ng pagkakakilanlan at tradisyon ng ating mga ninuno. Kung nagustuhan nyo ang adventure na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-share ang video na ito para mas marami pa tayong madiskubre at matuklasan ng mga kakaibang bagay dito sa Pilipinas. Maraming salamat sa pagsama, mga biyahero. Hanggang sa susunod na adventure.